Hey yo mga brothers on the wheels, what's up? At pagbabalik sa ating walk around review. So ngayon naman sinunod natin ang TFX 150 ng Yamaha. Oh, alam ko mga brothers, medyo napagulihan na tayo dahil dating model na ito. Pero ganun pa man, magwa-walk around pa rin tayo dito sa motorsiklong ito. So bago nga pala tayo magpatuloy mga brothers, nais ko nga palang batiin kayo ng Happy Holidays o maligayang Pasko, no? Kamusta ang Pasko nyo mga brothers? Magastos ba? Okay lang yan. At least nakakapag-provide tayo ng pangangailangan ng pamilya natin. Kayod na lang, di ba? Pera kinikita naman yan eh. Ayos na yun. Haba lang eh. And also shoutouts nga pala sa ating sponsor. Yan po ang Wenshio Moto Clothing and also ang Lazada Serpy Motorcycle. So yung link po ng shop nila nandiyan sa description ng video. Make sure po na gumagamit kayo ng Lazada apps. Okay, so wag na natin patagalin. Introhan na natin. Like, manatan mo. Okay. Drop the beat. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next? You got the venom, a tangible weapon, no coming in second. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Sa mga brothers, ikutan muna natin yung motor. Mapapansin nyo siya mga brothers na hindi ko siya masabi na isa siyang naked street bike dahil yung pairings niya kasi, balot siya eh. May pairing siya hanggang baba eh. Makikita nyo rito yung araro niya hanggang baba. Kalabas yung makina niya mga brothers, pero yung baba lang na part, tapos yung taas taguna. So masasabi natin na parang semi full fairing siya o semi naked street. Pero pag tinitingnan ko kasi itong TFX familiar ba kayo sa Street Fighter na bike? Diba ganun yung datingan niya. At saka nagre-resemblance sa kanya yung itsura ng MT-15 na nireview natin nakaraan. Para sa akin kasi sa motor ng Yamaha, para silang magkapatid. Makikita nyo naman yung itsura ng headlight niya. Yung datingan ng pairings dito sa tangke, yung edges, yung tulis, halos parehas dun sa MT-15. And then pagdating dito sa puwetan, hindi rin sila masyadong naglalayo. Ang linis nila parehas pagdating sa underneath. Ito yan, oh. 'Di ba? Taran. Pero pagdating dito sa tar hugger, mas mahaba yung tar hugger nitong TFX kumpara dito sa MT-15 ng Yamaha na, which is ito nga yung 155 version. Ito kasi 150 ito no. So alam ko mga brothers, correct nyo ako kung mali ako. Itong version na to na 150cc, wala itong sleeper clutch assist, wala itong BBA. Ito yung mga nawala dito compared do sa bagong makina nila na 155. Tama ba mga brothers? Kung mali ako, itama nyo na lang ako sa comment. At dahil dyan, maraming salamat. So yung body design niya mga brothers, yun nga yung sabi ko na para sa akin na para siyang semi full fairings na semi naked bike, pero at the same time agresibo siya makikita nyo yung tulis, edges, mga curves dito, ayan tsaka yung finish niya is a red matte color na I think parang cherry red, diba? Yung pagkakakulay niya, gustong gusto ko yung ganitong red dark. Ayoko kasi ng mga red na malight Gusto ko mga dark, mga ox blood red yan. Ito parang cherry red matte finish siya. Pero nakalagay dito sa description, matte red lang. Ayan. Tapos combination yung kulay niya ng matte black, no? Pagdating dito sa ibang part pa ng motor. Yan, and then may mga texture. Yan. So yung mga features mga brother, obvious naman makikita nyo na pulido naman para sa kanyang presyo. At yan yung sisilipin natin ng malapitan dito sa ating walk around. So tara, inspectionin na natin.
Okay mga brothers, dito sa harapan makikita na natin yung kanyang tumataginting. Tumataginting. Yung pansinin kasi dito mga brothers, yung upside down fork niya, yung inverted forks niya. Na kahit sino mga rider, ito yung hinahangad kasi mas maganda nga naman maglaro ang free play nito kumpara dun sa traditional na telescopic fork. Pero depende pa rin kasi pag makapal talaga yung forks mo, maganda yan sa lubak. No, ito naka upside down fork na siya na golden color o yung tinatawag nating inverted fork, nakabaligtad po siya. Ayan, siya syempre quality yan, galing sa Yamaha. So unit na to medyo madumi lang mga brothers since matagal na to dito Ayan. Tapos yung fender niya mga brothers, syempre Yamaha yan, mapapansin natin talaga na lamang yung kanyang kunat over doon sa rupok. So pag lamang po yung kunat mga brothers, meron po siyang absorption sa impact. Ayan, makikita nyo gumagalaw. At the same time yung Allen bolts dito na nilagay, may rubber pa. Kaya siguro may ganda rin yung kanyang laro. So pag halimbawa nabangga, bumibengkong na gano'n. Hindi siya basta-basta mababali. Okay? And then yung gulong dito mga brothers, makapal yung kanyang wheel mags na sinetup dito ng Yamaha na ganda rin ng design. Parang ang tawag dito, spider web. Ano bang tawag sa ganitong style ng mags mga brother? Tsaka malapad. I think nasa 3 inches ang lapad nito. Tapos yung size ng gulong niya is 110 by 70 na RIC pa rin ang brand, of course. Yamaha yan. And of course, tubeless na rin ito. So wala kang po problemahin. So pag diting naman dito sa kabilang side, makikita na natin yung kanyang malaking disc plate o disc brake, no? Tapos may caliper ito for sure na Nissin. Walang nakalagay So I think Nissin pa rin to kasi Nissin lang doon sa likod Bakit pa tayo bibitinin ng Yamaha na Nissin lang doon sa likod? Dito hindi. Wala, ordinary lang, no? Hindi, wag ganon. Pero sana wag naman, no? Yan. Ang ganda, no? So pag lumipat pa tayo dito sa bandang taas, no? Makikita na natin yung kanyang buka. Ayan, no? So para talaga sila magkapatid ng MT-15. So wala nga lang tong daytime running light, no? So meron lang siya, ito sigurado yung kanyang low beam, ito yung kanyang high beam. Makikita mo naman yung tutok ng lente nung salamin sa loob And then LED na ito mga brothers. Tapos yung salamin branded po ito ng ano ba to? Kato? Oh, ay kapal Ayan. Tapos wala na ito mga brothers na on and off pagdating sa headlight sa switch niya. So pirmi na pong nakabukas yan since batas na po yan dito sa atin at also sa ibang bansa. So pagka binuksan nyo po yung motor, matik po naka-low beam na siya. It's up to you kung gusto nyo high beams. Pero wag makakasilaw yan. Tapos yung cowling niya mga brothers, solid din na matte finish na black. Ayan. Solid yung plastic hanggang dito sa ibabaw. Tapos yung turn signal lights dito na nilagay ng Yamaha Parang it represent na parang kanyang tenga. Tapos sa bulb type po ito, ayan. Na medyo smoke o smoke na talaga yung lente, yung salamin niya. Ayan hindi siya clear, smoke ayan Okay, no. Ayan, ayos. No, iba rin yung mukha niya. The same time parang astig din naman hindi siya mukha siyang tignan pero parang nakasimangot parang ganun yung pagkakatingin ko Okay, lipat tayo dito mga brothers. Dito makikita na natin yung fairings ng kanyang tangke na matulis, no? Ang mga ang edges Tapos napaka sharp ng pagkakahulma nito. Pula po ito and then may sticker po yan na upside down fork USD. Ayan, tapos TFX. Mga brothers, lalo na sa mga owners ng TFX, ano bang meaning nito? Di ba ang MT Master of Torque? Yun lang ang alam ko Di ba mostly initial to So ano bang meaning ng TFX? Ayan, tulungan nyo ako dyan, okay? Then pagangat mo konti mga brothers, nandito na yung logo ng Yamaha. Ayan. Ganda ng pagkakalagay nila, no? So pinag-aaralan po yung position niya para hindi siya masagwa at propulsion tignan. Pagdating dito makikita natin yung air ventilation, yan. So nakakatulong po yan para pumasok doon sa makina ng motor. At the same time para hindi kayo mag-alala, lalo na pag long ride o mahabang traffic, ito po kargado na ng liquid cooled, no? So kahit 150cc lang siya, liquid cooled po siya. Silipin natin mga brothers. Ayun po yung niya, radiator niya. Ayan, di ba? Napakalaki. Okay? So, pagdating dito sa gilid, makikita na natin yung kanyang Delta frame chassis, no? So, hindi po ito naglalayo sa chassis ng MT-15 at nitong R15. Ayan, sa likod ko. Ang gwapo talaga nito. Ayan, mga brothers. Hindi sila naglalayo. Parehas na parehas po ang chassis nila.
no? And then iba nga lang yung design ng pairings. Tapos yung pairings na dito, solid din yung plastic all the way dito sa baba, yung parang tinatawag nating araro. Ayan. So kahit yung fender mga brothers bitin, syempre sports bike ito, iniksian nila para ma-highlight yung gulo. Meron naman siya dito ang backup na araro, no, yung sa pinaka fender niya. And then yung mga nila kinabit na tornilyo allen bolts na rin na stainless, so hindi basta-basta kakalawangin. So maganda yung pagkaka-design niya. Tapos may mga air ventilation dito para maganda yung airflow ng hangin papunta sa makina, and also yung aerodynamics na rin ng motor pag nag-high speed. Yung makina niya mga brothers parehas na parehas sa 155 I think mataas lang talaga yung horsepower no, na torque, and also meron yung BBA tsaka sleeper clutch assist. Ito I think wala, no? Parehas na parehas. Nandito rin yung lagayan ng ng oil filter, no, yung disposable, at dito yung sa change oil kung magpapalit ka ng langis, di ba? Ayan, shifter niya okay din, pulidong pilido mga brad. Ayan, no? Alloy natitiklop din para kung sakali maitumba mo yung motor, di siya mababali, no? Hindi ka bibili basta-basta. Ang ganda na engagement, ayos na ayos. Tapos ito yung tapakan ng back ride, okay din. Alloy na rin, ayan, tumutunog, kumiklik, gumaganda yung engagement niya, no? Flat finish to, yung kabitan ng kanyang tambucho, tsaka dito sa tapakan ng back ride, ayan, flat finish na siya. And also yung elbow ng tambucho niya, ganda rin ng pagkaka-finish na flat black. Of course, flat black yan na high temp. Tapos yung muffler guard, mahaba, no, kinubera na talaga, no, para safe na safe yung rider at saka yung back ride. Tapos may touch dito ng plastic na kala mo carbon fiber. Ayan, tornilyo na nilagay mga brothers, allen bolts na rin. Tapos meron ditong logo ng Yamaha, o yung emblem nila, silver yan. Tapos yung tip niya black na rin, which is okay lang naman. Tapos good thing naka-allen bolts na rin, ayan, na stainless. Ganda, no, hindi nila tinipid to sa tornilyo. Tapos good thing pa rito, yung tire hugger niya mahaba. Kukumpara mo doon sa MT-15, hanggang dito lang. Yung tire hugger niya nandito halos sa kalahati ng gulong. So hindi basta-basta talaga mapuputikan yung motor natin, yung underneath niya, no. At saka malinis, madali mong linisan, madali mong sprayan, no, madali mong ma-approach pagka gagawin mo ang motor na ito. Isa pa sa mga features ng motor nito naka-alloy po ang kanyang swing arm. So assume po natin dito na maganda ang performance niya, lalo na pagka bumabanking ka, lumiliko ka, syempre magaang to, alloy swing arm to. Ito nga yung mga gamit ng mga motor pag sa karera. Okay, disc brake niya mga brothers sa likod, Nissin ng caliper, and also okay din naman yung plato niya, hindi naman din kalakihan at hindi naman din kaliitan, no. Yung gulong dito mga brothers 130/70, of course RAC ito na tube type tuloy, tubeless. And also malapad din yung mugs na gamit dito na 17 inches. I think nasa 4.0 na to o 4.5. Ang lapad, Tsaka ang ganda ng pagkaka-low profile niya, tamang-tama lang. And then yung dito yung rear fender, okay din. Bakal yung extension dito. Ayan, tapos pagdating dito plastic na. Ito yung signal lights niya is bulb type po, pero ang good thing yung lens niya, yung salamin niya is parang semi-smoke ang ginamit dito. Yung taillight niya maliit lang mga brothers, pero LED na rin. Ayan, no? So okay lang kasi nagbibigay sporty mode dito, sport style dito sa TFX, no? Meron siyang reflector dito. Ito yung plate light niya, mga brothers, bukod na rin. And I think this is LED. LED nga. Yan, okay lang naman din yung plaka pag dito mo nilagay. Sakto lang din naman. Huwag lang yung malaking plaka, masagwa yun. Pangit yun, yun. Alright. Okay mga brothers, dito tayo sa left side ng bahagi ng TFX. Dito makikita na natin yung kanyang chain guard, no? Ayan, no, na maganda naman yung quality ng plastic. At the same time, nakapasok siya dun sa swing arm Ito pala yung kabilang side ng swing arm mga brothers. Aluminum po ito na makapal din, no? Nakita nyo naman yung pagkaka-style niya, no? Ang ganda. Tsaka magang ito. Ayan. Tapos yung sprocket po dito na ginamit, ayan, silipin natin. Magtututuwad tayo ngayon dito is 47 teeth po.
And then ang size po ng kadena niya is 428 po na DID ang brand. Ayan, at DID. So sa mga may idea kung ano yung DID, alam nyo naman na ito matibay at gamit po ito sa MotoGP, no? And then naka-linkage po ang monoshock nito mga brothers dito sa likod. Think pala mga brothers, hindi po siya adjustable. Pero good thing naka-linkage po siya. Ayan, nasabi ko ng maayos. So ito makikita natin yung kabilang side ng kanyang likurang bahagi. Ito yung shifting o shifter niya, no? So okay din naman, no? Aluminum po, no? Ayan, may goma pa para hindi dumudulas pagka kinakambyo natin yung motor. Yung kabilang side ng chassis, ayan, pulido naman yung pagkakabanat dito, no? Delta box frame chassis po ang tawag dito ng Yamaha, no? Matibay po yan, pinagmamalaki po nila isa sa mga features ng mga motorsiklo na yan. Tapos yung mga tornilyo mga brothers, no? Allen bolts na rin. Ayan, no? Ito pala, okay pala. So hindi pala basta-basta kinakalawang. Ganon din yung approach dito ng pairings mga brothers, no? Nakita natin na pulido rin, maayos yung pagkaka-assemble, wala nakabuka, naka-intact lahat na maayos, no? Syempre Yamaha yan, no? So dito sa gilid makikita natin yung kanyang aluminum rear arm. Ayan, yun nga yung features niya. So wala lang ako napansin dito mga brothers na walang nang kapitan yung back ride dito. No, so talagang yayakap na siya doon sa rider. Meron siya dito parang belt lang, yung sa mga classic. So dito kakakapit. And also, yung upuan niya mga brothers, pansin ko lang, maliit lang, no? So pagka nag-ano ka talaga dito ng malapad na tao, nagangkas ka, talagang susobra siya dito. Dapat yung mga sexy lang po. Yun, alright. Dumi-dumi mo! Ayan, kabilang side mga brothers, ito na yun. Ito yung kabilang side ng ano niya, ng chassis niya. Ayan, yung mga tornilyo talaga dito na nilagay na gustuhan ko dahil puro Allen bolts na po. Hindi talaga tinipid ng Yamaha. Yeah, boy. Ayan. So mga brothers, nakaikot tayo dito sa ilalim na bahagi, no? Ngayon naman sisilipin natin yung kanyang pagkaka-side stand, no? So take note mga brothers, wala po itong center stand mga brothers. Ngayon, pagka ganito po yung motor nyo, sinabi ko last time, advice ko po is bumili kayo ng paddock stand. Ano ba yung paddock stand? Dito po yun ilalagay sa likurang bahagi ng gulong, no, para ma-center stand nyo po siya kung sakaling magpapalit kayo ng gulong, ayusin yung gulong, ayusin yung tension ng kadena o and so on, kung ano po yung mga maintenance na gagawin nyo sa motor nyo o kaya ipapark nyo lang siya. So mas recommended pong bumili ng paddock stand. So ito po yung itsura niya pag naka-side stand mga brothers, no. Makikita naman natin na tama lang yung pagkakadapa at tama lang din yung pagkakatindig. And also yung paa ng kanyang side stand nakapasok na, no. So hindi po basta-basta ito tutumba, no. Wag lang talagang sadyain, no. Ayan, inaalog ko, no, mga brothers. So ito po tama o standard yung pagkakagawa na side stand ng TFX. Ayan. So ngayon naman, i-check natin yung upuan. Yung seat cover niya mga brothers, maganda yung nilagay dito ng Yamaha. May kapit at the same time may dulas. Yung upuan niya mga brothers, masasabi ko na hindi ganun kakapal yung foam na nilagay dito sa TFX, which is okay lang naman kasi sumusunod dito sa hulma ng tangke, all over dito sa dulo ng motor, no. So, sakyan na lang natin yan para malaman natin kung komportable ba siya sakyan. So, ngayon na nga. Sa mga brothers on the wheels, makikita nyo ngayon na nakasakay na ako dito sa motor. Makikita nyo na nakatingkayad ako, pero hindi naman tiptoe talaga, no. Lapat yung mga daliri ng aking paa. So, I think mas mababa ito kumpara dito sa R15 at saka dito sa MT15. I think para lang sa akin. So, ang reference ko po is 5.5 po kasama yung boots mga brothers. Ayan. So makikita ko mas para sa akin mas bababa. And also nararamdaman ko manipis yung kanyang upuan. So medyo maano na siya sa gilid ng hita, no, para sa akin mga brothers. Ayan. Pero may lambot siya, konti lang naman. And also meron siyang makapit, no. So assume ko dito na madalas ka rito maiipitan ng betlog, no. Assume ko lang po mga brothers. Yun lang po yung opinion ko. Pero makakasagot pa rin yan mga brothers yung mga TFX 150 user natin dyan. Pero yung shifter niya, dito sa braking, ang ganda ng tamang-tama yung boots ko. Sa kabilang side, ganun din. Kaya tingnan natin. Yan, So parang naka-racing position na ang aking mga paa dito. At the same time, pagdating dito sa handlebars mga brothers, meron siyang konting yuko. Konti lang naman since naka-lower ang handlebar nito, pero naka-high rise naman yung kanyang handlebar clamp, no, yung riser niya. Ayan, naka-high rise naman, no, para mag pa rin, tumaas pa rin ng konti, no. Yan. So yung handlebar niya mga brothers malapad na, no. So maganda yung madali siyang i-maneuver, no. Mapapansin niyo naman 'yan. Ayan, tapos yung
Pagdating dito sa ibabaw ng tangke, mga brothers, yung bukasan ng kanyang tangke is pang big bike na rin. Actually, itsura niya talaga parang big bike na no? Sa small displacement nga lang na 150cc. Ayan. Tapos shutter key niya, ayan, andito yung susi, naka-plastic. Tapos good thing, naka-shutter key to, katulad din sa MT-15. Ayan. Tapos yung turn ng kanyang manibela, malaki. So, hindi ka mabibitin ditong umatras at umabante, lalo na pag nagmamanobra ka. Ayan. Tapos sa mga switches naman, ito yung left and right, yung horn niya nandito. Parehas din sa MT-15. Tapos yung low bin at saka high bin. Good thing meron siyang flasher. Yung handle grips niya, ito pa rin naman yung trademark na yung original ng Yamaha na nilalagay nila. Malambot naman. Pero kung maselang ka, pwede mong palitan, no? Ito yung sinasabi ko, yung end-bar nila, dati pa noon, sa mga AC, sa FC series, plastic na silver. Ayan. Ako, pinalitan ko ng bakal to na nagkaroon ako ng, ng SC. Ayan. Yung clutch niya, tigas ang engagement, pero adjust mo na lang, may adjustment naman niya, madali lang naman, no? Pagdating dito sa gitna, digital yung gauge panel niya, pero maliit lang. And also meron lang siyang select button. Tapos meron ditong Pride logo ng Yamaha. Ayan, Pride ownership logo ba ang tawag diyan, mga brothers. Ang ganda naman nasa gitna. Ayan, pakita na lang tayo ng pictures na nakabukas yung kanyang gauge panel para may idea tayo kung ano yung mga nakalagay dito. Pero syempre basic yan. May sigurado may RPM yan, may kilometers, ayan, per hour. Sana may clock, no? And also engine warning sign, left and right, high bin and so on, no? So pagdating dito sa kanan, mga brothers, ang una ko kagad napansin yung kanyang quick throttle, no? Ito po yung quick throttle. So ang maganda diyan, maganda yung response ng throttle, no? Responsive siya. Ayan. Tapos ito yung lever pagdating sa preno sa unahan, okay din naman na pigain. Tapos wala na tong switch, no, sa headlight, mga brothers. So pag open nyo ng motor, filmin na po yung ilaw niyan, hindi na po mapapatay. So which is good thing, safe, para po safe tayo at visible tayo sa daan. Ito po yung engine start niya. Ayan, ito na rin yung kill switch niya. So pinagsama na. Okay din naman, yung ganda yo. Throttle niya okay din naman. Tapos malapad konti yung handle grip. Ayan, almost 1 inch para sa mga mas malaki at malapad ang kamay. Alright. Tsaka one more thing, mga brothers, yung shock niya, upon checking, ang ganda ng pre-play, ang ganda ng laro, magmula dito sa harap at tsaka dito sa likod. Kahit hindi ko siya napatakbo o na-test ride sa daan, masisigurado ko, mga brothers, na maganda ang suspension nitong TFX 150 ng Yamaha. So mga brothers, dito na nagtatapos ang ating walk around episode dito sa motor ng Yamaha. Ano bang ang comment nyo? Although mataas ang kanyang price, syempre, i-comment nyo pa rin kung ano yung opinion dito. Sana matulungan din tayo sa ng mga user ng TFX dyan, no? Kung ano yung na-experience nila over a month, over a year, dito sa motor na ito. Ano ba yung mga pros and cons niya? Syempre, wala namang perfectong motor. Ano ba yung mga dapat palitan pag bagong bili mo? Ano ba yung mga dapat i-adjust? Diba? Ano ba yung mga dapat consider? At least para matulungan natin yung mga brothers on the wheels natin na bibili pa lang. Alright? So, mga brothers, maraming salamat. At sinamahan niyo po ako hanggang dito sa dulo ng ating episode. At maligayang Pasko at Happy New Year. Alright. Bye. Have a great time.